Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Territorial Defense Operations ng Philippine Army nangakong mas paiigtingin pa ngayong taon. Traslasyon 2025, dinagsa ng libu-libong deboto, ilang deboto pinagtutulak ang mga nakabantay na pulis. 19 counts na cyber libel isinampa ni Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nanindigan ng Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galido na ipagpapatuloy ng hukbong katihan ang kanilang nasimulang mga hakbang sa pagdepensa sa pambansang seguridad at teritoryo ng Pilipinas. Ito ang pahayag ni Galido sa ginanap na Philippine Army-wide Command Conference sa Fort Bonifacio sa Taguig City kamakailan. Ayon kay Galido, patuloy na gagampanan ng Philippine Army ang kanilang tungkulin upang masuportahan ang Armed Forces of the Philippines o AFP campaign plan na tatag kapuluan na layong imodernisa ang buong kasundaluhan upang mas mapagtibay ang kapabilidad ng Pilipinas sa pagtugon sa anumang banta sa teritoryo ng bansa. Highlight din ng pagpupulong ang kampanya nila laban sa mga banta sa internal security ng bansa noong taong 2024 at ang bagong pagpopokusan ng kasundaluhan na Territorial Defense Operations laban naman sa mga banta sa labas ng Pilipinas. Dinagsa ng libu-libong deboto ang taunang traslasyon bilang pasasalamat sa mahal na poon ng Jesus Nazareno. Sa misa mayor na pinangunahan ni Cardinal Jose Advincula sa Quirino Grandstand na dinaluhan ng nasa 140,000 deboto Huwebes ng madaling araw, sumentro ang homilya sa pagsunod at pagsasabuhay ng mga utos at aral ni Jesus. Matapos ang misa ay sinundan ito ng vigil at iba pang programa hanggang sa umarangkada na ang traslasyon, ang pagbabalik ng poon sakay ng andas patungo sa Quiapo Church. Lalo pang lumobo ang bilang ng mga debotong nakiisa sa paglalakbay ng andas na umabot pa sa stampede at siksikan. Sa Ayala Bridge, nabuwag pa ng mga deboto ang mga nakaharang na pulis na nauwi sa tulakan at pagkaipit ng ilang deboto. Sa kabila nito, ayon kay Manila Police District o MPD Director Brigadier General Arnold Tomas Ibay, sa kabuuan ay well-organized ang naging daloy ng traslasyon sa tulong ng mga libu-libong pulis na nakakalat sa dinaanan at daraanan pa ng andas. Libu-libong deboto na rin ang nakaabang sa Quiapo Church para sa pagbabalik ng poon. Sinampahan ng 19 counts ng cyber libel ni Vic Soto ang film director na si Daryl Yap ngayong araw, kaugnay ng kontrobersyal na pelikula na may titulong The Rapists of Pepsi Paloma. Kaninang tanghali nang nagtungo sa Muntinlupa Regional Trial Court si Soto kasama ang may bahay nitong si Pauline Luna Soto para ihain ng 35 million pesos lawsuit laban kay Yap dahil sa pagpapalabas nito ng teaser ng nasabing pelikula at idinawit ang pangalan ng TV host. Base sa reklamo, ipinupunto nito ang paninira na maaaring makaapekto sa endorsement contracts ni Soto. Samantala, bumuelta si Yap sa kaso laban sa kanya. Anya, karapatan naman ng sino man na magreklamo at sa huli ay ang katotohanan ng depensa sa lahat ng katanungan. Kamakailan nang inilabas ni Yap sa social media ang teaser ng kanyang bagong pelikula na nagpapakita ng palitan ng dialogo na nagdidiin kay Vic Soto na gumahasa sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.